magapahayag niini ingon sa kinahanglan ko nga ikasulti. Sa 5, managgawi kamo sa kaalam sa atubangan sa mga anaa sa gawas. Dumdumi ha, ingon ni Pablo samtang na preso siya o nagsulat sa taga Kolosas, managgawi kamo sa kaalam sa atubangan sa mga anaa sa gawas nga pahimuslan ninyo ang panahon. Ang punto ni Pablo nga kung kitang mga Kristohanon, kitang mga gitawag sa gawas sabadista, kung wadto ta gawas unsay gitambag, managgawi kamo sa kaalam. Tukion nato ang kaalam. Asa makuha nato ang kaalam? Diha ba sa siguro sa eskwelahan, sa tong panimalay, pero ang pinakanindot nga kaalam nga ngayan natong mabatunan isip mga Kristohanon makita sa Biblia. Ang gibilin mao ning pulong sa Ginoo. So nindot ang ingon mag-Bible study, mag-evangelism. Kung wato mo og gawas, kung makig-istorya mo sa gawas sa mga tao, managawi kamo sa kaalam. Isumpayan pa nyo din sa verse 6, mingon siya, ang inyong pagsulti paubani kanunay sa grasya. Kini na pong grasya. So kita maganta nga samtang kita mag-evangelism, kita mag-Bible study, kita adto sa gawas pamagmensahe. Giingnan ta ni Pablo, ang inyong pagsulti paubani kanunay sa grasya. Atong tikon ng grasya karon. Sa pag-iingon ni Pablo nga naasinan sa asin. Ang grasya paasinan pa gyud. Dayon sa pag-iingon niya, aron inyong hibaluan nga kung unsa ang gikinahanglan igatubag ninyo sa tagsa-tagsa. Ito hinanayon ni Maigsoon. Ang inyong pagsulti paubanan kanunay sa grasya. Kinsa ng grasya? Kung atong to kayon, walay lain kundi mao si Hesukristo. Walay laing nakabuhat anang grasya nga nagpalansang sa krus, nga mo'y nagpapas sa sala si Kristo. Karon, kinsa man na si Kristo? Ato na ba nang nasinati na ila-ila na atong Kristo? Nganong mianhi sa kalibutan? Nganong nagpalansang? O nganong nagpakamatay? Tungod kay si Kristo mianhi sa kalibutan tungod sa atong mga sala. Ato nang ipaila-ila kanang nga grasya. Nga ikaw o ako, kung unsa ka makasasala sa una, pwede na papason. Automatic na siya mahimong ang pula ni mga sala, maputi na siya kun musalig ka sa grasya, kun mutuo ka sa grasya. Tadtaron ni mo ng grasya, sama sa tong leksyon karon, ang grasya mao ang gugma. O ang gugma, imo pag yun ang palawman maayo, balaod. Duha ang balaod, higugmaa ang Ginoo, higugmaa ang imong isig katao. So bitbiton ni mo na, ipakita ni mo na sa gawas, nga na kay Kristo, na kay gugma, na kay balaod, ug ikaw, gibalaan, gipadalanginan sa imong Kristo, nga imong giila. No? Inga na ta mag-ebanghelyo, dili si dadi. Mag-evangelism ta, no? Magsangyaw ta, inga na ta. Dayon, usa pa gyud. Kinahanglan sa kana nga grasya na asinan. Sama sa parabol mga igsoon. Ang kalibutan tab-ang na kayo. Nganong tab-ang man? Di na ganahan mo simba. Di na ganahan mo basag Biblia. Di na ganahan maminaw sa mga wali. Tungod kay nalingaw na sa cellphone, nalingaw na sa TV, nalingaw na sa YouTube, ug unsa pa ang gustong nakalingawan sa mga tao. Tab-ang na kaayo og response sa espirituhanon nga bahin. Unsaon nato nga matimplahan ang kalibutan? Ingon ni Pablo, asini. Unsa ingon ni Kristo sa parabol? Kamo ang asin sa katawhan.
kamo ang asin sa kalibutan. Asin ni igsoon kung kita mag-evangelism, timplahan nato. Ayaw pud sobrahang parat. Kay basin mo kisi-kisi na po, di na po ganahan mo tilaw. Kung saon man nato pag-asin, simple ra kayo. Kung kinsay tigluto din ang gulay, kon nakay gugma, kanindot na lang, dili nimo biglaon na og lunod ng isa ka kutsara ang asin didto. Kung nakay gugma, gusto ka nga ang mukaon ani mudayeg sa imuhang pagluto, ganahan sa imong pagluto, magbalik-balik o kinsa ka nga muluto, hinahinayon gini mog timpla, hindi yun tilawan. Pero guway gugma nga pagaluto, tama na sa kutsara siguro. Kaisa ra gyud mga igsoon pagkatimplaha, wa nay balik ana. Ingana ang pag-evangelism. Muasin ta sa katawhan. Kaya ang asin, pagpalami, pagpagana, pagpreserve sa Kristohanon nga pagwali. Nga usahay, kita mga Adventista, gituhuan nga kita ang mga asin. Apan gitaguan lang diha sa sulok-sulok, diha sa kilid. Wala gamita ang pagkaasin. Ambot o nganong maulaw man. Gusto na siguro perminting magic sarap. No? Ang kalibutan magsigitag ingon nga hapit na mobalik ang Kristo. Pero ang pag-ibanghilyo hinay kayo. Ang evangelism hinay kayo. Ambot og nga nagkaluya man ta. Na-discourage, gikapoy, or mihinay ba ang pagtuo, or na-diskoryo sa isig ka igsoon, or wala ganahe. Igsoon, dili nato likayan, dili nato hunaw-naon nga kanang buhat nga pag-evangelism bugat na sa tuwa. May nga di magaw kabalo mo Bible study. Unsa gani atong gamitong gani sa pag-evangelism? Upat kati. Unsa tong unang ngati? Treasure. Sunod, time. Sunod, temple. Ang last unsa man? Talent. Siya ro sa upat mga igsoon wala gyud kana. Daghang panalangin ang Ginoong gihatag sa tuwa. Kanang upat imposible wala kana, pero nindot sa upat naa kaana. Og bitbito nimo nang upat sa pag-evangelism anytime, anywhere. Grasya ang imuhang gigamit, gugma ang imong gigamit, imposible igsoon nga dili ka makatimpla. Kung una nimong adto dito matimplahan, di pa gaganahan, magbalik-balik yung nagpangutana sa imo. Ang formula unsa? Grasya, gugma. Buhat sa evangelism with love. Gugma ra gyud na igsoon. Sekreto. Tungod kay ngano man, ang atong gisimba nga Dios sa ikapito kaadlaw nagpahulay, nagbalaan, gibuhat niya ang tanan sa unom kaadlaw. Walay lain ang purpose niya kundili gugma. Nahimo ang kalibutan, gugma. Napasaylo ang mga tao sa pagkamakasasala, gugma. Ug puhon, gitagaan ta dakong paglaom, mupuyo tag langit 1,000 years sa bakasyon, pinagi sa gugma. Ug ngano mga antaw mga 70 Adventist di man mo gamit og gugma sa pag-ebanghilyo. Nakalimtan, nakalimot. Pahinumdom sa tanan nga ang pag-ebanghilyo kitagaan ta og daghang talento sa Ginoo. Lahi-lahi ang talento, nay mata, nay kamot, nay baba, nay tiil. Igsoon, gamitan na. Dili pa ulahi ang panahon. Gamitan na siya. Kung unsa ka nga part sa iglesia, kung ikaw tiil, lakaw. Kung ikaw ang kamot, hatag. Kung ikaw man mahimong baba, sulti. Kay kanang tiil nga isa ka igsuon, kanang isa ka igsuon nga kamot, kanang isa ka igsuon nga baba, ug babuo na siya, tibuok tao na siya, tibuok iglesia gitawag templo. Hinaot nga tong pahinumdom sa tong pag-ebanghilyo, evangelism, napukaw niya higayon na.
o hinaot nga sa kanunay samtang kita magkinabuhi sa matag adlaw manginabuhi ta nga adunay partner ang Ginoo unya natay time nga gamiton mag-snack man sulti kag bayag Ginoo ipahin sa trabaho nimo sulti kag bayag Ginoo daghan paagi maigsoon kung gustuhon lang gyud nato kini atong time basta with love ayaw paghandom nga kung magibanghelyo ka bautismohan na yun na himuon mo na ng sabadista ayaw hatagi og katungod ang balang espiritu nga maoy mo hikap anang tawhana wala tay katungod nga mo kahom mupugos anang tawhana tagay ang balang espiritu Holy Spirit ra gyud maigsoon ang atoa pagpugas ra gyud ang pagtuman ang pagbuhat lang pasagdihin na ang Holy Spirit nga mo'y muhikap anang tawhana atong kaalam gamay ra kaysa kaalam sa Ginoo mo nang gingon niya sa atong mission make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel atong leksyon message sa three angel messages simbaha ang nagbuhat sa langit ug sa yuta kaya ang ikaduhang message na kalaglagan tatak salamat ta kanati tatak karon isip mga tao nga mipahulay sa adlay papahulay og ato nang ihatag ibitbito na to na siya nga grasya didto sa uban di po ta maghinakaw gana mao na nga ang kabalo ko nga mga 70 Adventist siguro nalipat lang sa ginukdanay sa pangwarta kay krisis pero di pa ulahi ang tanan magibanghelyo ta sa daghang pamaagi pwede ka magluto hatag silingan IEL NDR pwede ta magreclaim